Nasa linya si Commodore Algier Recaprente, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Commodore Algier Recaprente. Si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendio. Live po tayo sa Radyo Pilipinas at Punto Asintado Reload. Good morning po, sir. Good morning din po sa inyo at magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, mukhang magandang balita po ito. May 4 na po, 40 fast patrol craft. Galing po yata ng France ito, if I'm not mistaken, Commodore Recaprente, sir? Tama po, 40 units po ito na 35 meters na patrol craft ang maibibigay sa atin in few years time para maging dagdag na kagamitan natin para sa pagtupad ng iba't ibang tungkulin ng Philippine Coast Guard. When you say 30 meters, 30 feet, ano ba ito? 35. 35. Ay mga ilang tao ang kakasya dito, Commodore Recaprente, at gaano kalayo ang kakayanin itong biyahiin, sir? Based on our experience sa mga ganon kalaking barko natin, nasa mga around 20 to 25 na mga crew ang sakay nito. At kaya nitong bumiyahe na hindi nagre-refuel galing Maynila, even papuntang Mindanao. So doon sa ating intention na maging kasama ito sa mixed use natin and mixed deployment ng ating mga barko sa ating maritime jurisdiction, which includes our West Philippine Sea, ay mga 3 to 7 days na mga operation, depende doon sa pag-consume natin ng fuel, ay kaya nitong magpatrolya din sa ating karagatan. Nasabi ng Pangulo ay fast craft. Pag sinabing fast patrol, gaano kabilis ito? Ilang knots ito? 30 knots, 40 knots, 45? At least 30 knots ang barko nito, kasi ang kasama din sa intention nito ay to operate doon sa mga illegal maritime crimes, kaya ng mga IUU fishing, mga smuggling, particularly in the south, at sa iba pang mga maritime crimes as expected for the Philippine Coast Guard to enforce. Ito ba ay aarmasan, maski naman 50 caliber man lang o 25 Mike 25 millimeter na mga kanyon para may pang-depensa naman siya, Commodore Recaprente, o talagang walang armas ito? Kasama po yan sa mga future acquisition natin na lalagyan natin ng mga armas ito on law enforcement. At the mga rifles ay we're also looking forward na when budget is available, malagyan natin ito ng mga remote controlled na mga weapons. Wow, maganda. Which ang ating mga barko from Japan ay meron nang nakalagay nito dahil kinakailangan natin ito sa law enforcement operations na. Ito ba i-deploy din sa West Philippine Sea and some parts sa buong Pilipinas? Tama po, kasama po yan sa mixed use natin dahil may mga operations naman tayo dito sa West Philippine Sea na kinakailangang lumapit ng konti doon sa mga bahura o sa mga isla na hindi pwede yung malalaki nating barko. At yun po ang isa sa intention niya, yung makapag-deploy tayo ng iba't ibang klase ng barko depende sa kanilang mission, at lalong-lalo na po sa iba't ibang Coast Guard districts natin and units sa archipelagic country po natin, including yung ating southern border. Alright. So, kaya natin makipagsabayan sa mga China Coast Guard, makipagpatentero, Commodore Recaprente, para mabantayan din ng ating mga fisherman. Hindi lang basta-basta banggain. Hindi nila kayang banggain ito. Mas matulin ito. Tama po ba, Commodore Recaprente? Po ang ating gusto na mabigyan natin ng treaty mga isda para magpatuloy sila at free sila na makapangisda sa ating maritime jurisdiction. Alright. Commodore Algier Recaprente, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga po. Mabuhay po ang ating Philippine Coast Guard. Maraming salamat din po at magandang umaga din po sa inyo. Kasabay nito, by Aljo, ang AFP naman ay bubuksan na ang bagong hangar. At papahabain pa ang airstrip. Sa yan? Sa West Pag-asa? Philippines, sa Pag-asa. Para pwede na yata mag-landing at mag-standby doon ang ating mga fighter jet. Dapat lang.
Ito na ba yun? Yan na yan. Yan na, Ang ganda. Lalagyan pa ng control tower para makita kagad kung ilang mga yan Angat. para sa fighter jet yan, At saka mga C-130. Oo. Pwede. mga Lalagyan ng C-130. control tower na magsisilbing headquarters sa Philippine Air Force Tactical Operations Group. Yan ang magmumonitor ng kabuuan ng Kalayaan Island Group kung saan kabilang ang Pag-asa Island. Yan na. Pati mga piloto pwede matulog dyan. Mga isang gabi. Itong Pag-asa Island, umaali-aligid dyan ang mga barko ng China. Kaya nga. Nakikita nila doon, no? Yes. Ilang metro lang ang layo. Exactly. So lilipad na dyan ang ating mga fighter jets. Fighter jet. Ang ganda nun, tingnan. Yan, Ayun, dumadaan-daan na dyan. Mapasya lang yung lugar na yan. Sayang naman yung ating mga fighter jet na Nasaan na ba labing yun? dalawa. Nandyan, sa basa. Ayaw ko, base sa Standby. basa, tinatakpan pa ng mga kwan, ng mga car cover. Oh, ng cover. Parang car cover. Tapos pinifeder duster. Ganun. Duster. Parang dito, oh. Nagamit ko yung duster dito. O, yun, oh. Dapat yun ang kwan. Yun ang parang show of force lang. Yan. Hindi naman tayo nagipaglaban. Pero Oh. para ipakita dahil yung ibang mga Chinese Coast Guard, mga tanga. Oh. Akala nila nakakalabaw pa rin sa kayo ng mga EFP natin. Oh. At Tora-tora. tora-tora. Pero, Kailangan ipakita din sa mga tangang Coast Guard na, meron din palang fighter jet ang para magdalawang isip. Tsaka yung mga Sikorsky natin. Oh. Na aeroplano, na helicopter. Yung Black Hawk. Marami yun, eh. Ayun. Yan, ilagay Hindi dyan. Hindi Marami. makaabot yun. From Puerto Princesa to Pag-asa, Hindi, medyo malayo-layo. Si 130, di pwede. Ayun, si Pwede, 130, Karga pwede. si 130. Doon na lang i-deploy yan kasi nandun na ang threat, eh. Sa Tama. mga Chinese.